Samantala, random ang pamamaril sa San Jose National High School ng dalawang children in conflict with the law. Batay sa resulta ng forensic examination na ginamit nilang mga baril. Posible namang maharap sa reklamong negligence ang kaanak ng dalawang menor de edad na may-ari umano ng ginamit na baril sa krimen. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. Mula sa mga pinagtaguan nilang classroom, nagpulasan palabas ng San Jose National High School sa Tacloban ng mga estudyante kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang ilan, nagkubli sa bahay ni Estel Miranda. Unang-una ko po narinig yung sigawan ng mga bata. Pagkasigawan po kasi nila, lumabas po ako. Pagkalabas ko po, nakakasalubong ko po sila. Tapos sabi po agad nila sa akin, "Ate, tulong, papasukin niyo po kami. Meron po kasi namamaril." Sabi ko, "Ha?" Kala ko po nung una may sunog. Alam mo po yung takot na takot po talaga sila. Nung nanginginig na po lahat ng katawan nila po na sobrang takot po na parang pati ikaw may iyak sa kanila. Yung itsura po nila na yung takbo na wala po na po silang mga sapatos, nakamedyas na lang po. Yung po grabe po yung mga mukha ng mga bata sa sobrang takot po. May hinimatay pa dahil sa takot at pagod. May dana polis, kalma na kamo, may dana polis. Ay nakamo. Sumailalim sa psychological first aid ang mga guro. Kabilang dyan si Teacher Evita na inalala ang huling pag-uusap nila ng nasawing estudyante na si Chris Lawrence. Tinulungan pa raw siya nitong magpasok ng mga gamit sa mismong silid kung saan nagtapos ang kanyang buhay. Nung pagkalapag niya, sabi ko, "Thank you, Vic." Nagsagot pa siya na, "Thank you, ma'am." Parang sabi ko, ito yung tumutulong na, siya na nga yung tumulong, siya pa yung nagpapasalamat. At yun na yung last na nakausap niyo po siya? Yes po. Kaya sabi ko, parang Sinulubong ng yakap ng mga guro ang bumperong si Fire Officer 2 Ludwig Eric Sosa. Siya at isang nakasibilyang pulis ang humuli sa 15 taong gulang na shooter. Isa siya sa maraming itinuturing nilang bayani. Tapos na ang forensic examination sa dalawang baril na ginamit sa pamamaril, pati na sa bangkay at damit ng mga nasawi. Sa damit po kasi ng victim, pwede po natin makita doon ang indication ng possible distance, kung malapitan ba or malayo. Base sa resulta, lumalabas na galing sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Indikasyong random ang pamamaril. Mga vital organs din daw ang tinamaan sa mga biktima na kanilang ikinamatay. Ayon sa hepe ng Philippine National Police, nakatakda na rin nilang kasuhan ng pulis na tita ng shooter na si alias Nash ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o negligence dahil sa pagpapabaya na makuha ang kanyang service firearm. Ito rin ang posibleng ikaso sa lolo ng 15 taong gulang na shooter na nagmamayari naman umano ng kalibre 38 baril. Wala pa silang bagong pahayag. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.